pagkakaalam ko mga kababayan, ano, siguro kaya sumabog na rin ang ganito, etong si Senator Robin Padilla, kasi mga kababayan, ano nararamdaman niya na kukunti na lang yung sumusuporta sa mga Duterte, mga kababayan, kasi pababa na eh. Ang karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin, ang sinusuportahan na po ay administrasyon na ni PBBM. So ngayon, kung titingnan nyo, isingit na natin to mga kababayan, kung titingnan nyo po dito, sabi dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, yan po yung source natin. Eto daw, mas maraming Pinoy suportado Marcos kaysa sa Duterte or kaysa Duterte. Ayon po sa isang survey. Sabi pa dito mga kababayan, basahin po natin. Eto daw, mas marami Pilipino ang nagpahayag ng suporta sa Administrasyong Marcos kaysa sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado ayon sa survey ng Okta Research. Sabi dito, sa tugon ng masa survey, 36% ng adult Pilipino ang mga supporter ng Marcos admin, habang 18% ang mga nagsasabing sila ay pro-Duterte. And parang dati 19% sila mga kababayan, ba't pababa na ng pababa? Diba, pamula doon sa 20%, 19% mga kababayan, at ngayon, nasa 18% na lamang po sila. Hindi katulad ditong sa Marcos administration mga kababayan na pataas ng pataas, yung percentage ng mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, paano ba naman kasi susuportahan? Etong mga Duterte, gayong ang kalabanan na po nila dito ay interes na ng taong bayan. Hindi marunong magpaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Kapag gusto nila magbanta ng malaya, banta lang sila ng banta mga kababayan. Sino ba naman ang gaganahang sumuporta dyan? Diba? Kung akong tatanungin nyo, in my own opinion. So ngayon, basahin pa natin. Sabi pa dito, eto daw, 26% naman ang nagsasabing hindi nila sinusuportahan ang alinman. Sa dalawang habang 12% ang tumangging sagutin ng mga tanong o hindi alam kung anong isasagot. Samantala, 8% naman ang sumagot at sinusuportahan nila ang oposisyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents nationwide mula Enero 25 hanggang Enero 31, 2025. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo, mas marami pa rin ang sumusuporta sa Marcos administration kaysa po sa ipinaglalaban ng mga Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, majority pa rin ang gusto ang pamumuno nitong si PBBM at ayaw sa ginagawang hakbang na paninira ng mga Duterte laban po sa gobyerno. Ano po? So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman dyan na baka isa rin yan sa dahilan kung bakit nang gagalaiti ngayon etong si Robin Padilla. Idagdag pa natin yung sunod-sunod na pagbanat ni PBBM sa kanilang kampo. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, bihira lang kasi magsalita ang presidente at pumitik mga kababayan dun sa kanya mga katunggali sa politika. Pero since sobra-sobra na nga yung ginagawang paninira sa presidente, hindi rin natin masisisi si PBBM kung bakit pumipitik siya dito sa mga Duterte. Ano po? So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa usapin pong yan, sa topic pong yan. Ano po? At ngayon, punta naman po tayo dito sa dahilan kung bakit hindi or malabo na manalo etong si Philip Salvador, mga kababayan, sa pagkasenador. Kasi kung matatandaan nyo, 5 years ago, ginamit nila mga kababayan etong si Ma'am Chris Aquino para sa pangsarili po nilang interes para sa politika, mga kababayan. At ngayon, ito yung nakakagulat. Yung video na yun, mga kababayan, nag-viral siya ngayon. At dito, ito ngayon ko nga lang din ito napanood Ngayon ko lang din nalaman mga kababayan itong naging sagot. 5 years ago to pero nagba-viral siya ngayon kasi kung makikita nyo yung mga komento dito, 4 months ago, 12 days ago, may 2 days ago pa nga ako nakita dito mga kababayan. Ito, 2 days ago. And then may mga nag-comment pa dito. Ayan 8 days ago mga kababayan. So ibig sabihin nagba-viral siya ngayon. Ito pong bidyong ito na kung saan ngayon ko lang din nakita ito. Itong video ni Ma'am Chris Aquino patungkol bawat gamot, pampaganda at patungkol po mga kababayan kay Philip Salvador. Kasi dito natin makikita kung ano talaga yung kulay nitong si Philip Salvador, mga kababayan. Di ba sabi ni Philip Salvador, wala siyang dinehadong tao. Wala siyang niloko, mga kababayan. So eto, pakinggan po natin
etong video na nagsisirculate sa YouTube mga kababayan na 5 years ago pa po ito pero ngayon lang nagba-viral. Ano po, so eto panoorin po natin. On IG, live on Facebook. Good evening, everybody. This is not something I was looking forward to doing, but unfortunately, before things escalate, bago po lumala ang sitwasyon at bago magamit ako sa politika, minarapat kong magsalita na. Sa bawat pagkakataon, meron talagang mga storya na hindi mo gugustuhin buklatin pa kasi akala mo parte na yan ng nakaraan mo. But unfortunately for me, my past is part of a campaign. So I would like to play for you something that Rappler uploaded, and it was something done actually on my birthday. Please play it. Yan. Gusto ko lang pong introduce ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi mo totoo yan. O, naniwala naman kayo. Nababayan po kayo, huwag kayo naniwala. Kaya pala pasimple kang inilalaglag ni Digong ha doon sa proclamation rally ninyo. Kasi may mga ginagawa ka palang ganito, Philip Salvador. Hindi mo ba napansin? Nung nasa proclamation rally ka, pasimple kang inilalaglag ni Digong. Sabihan ka ba naman na kapag ka tinitingnan ka ni Duterte, nakikita ni Digong na isa ka lang artista na mahilig mangyapos ng mga kababaihan or mahilig magjowa dito, jowa doon. Mga kababayan, ika nga. So doon pa lang sa puntong yon, hindi mo namamalayan, pasimple kang inilalaglag ni Duterte kasi nakikita ka lang niya bilang artista, hindi bilang isang senador. Diba, ipagpatuloy pa natin. Di umano, pagpatuloy pa natin. Naloko mo nga si Chris Aquino! Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Ayan, dyan pa lang sa puntong yan, sinungaling ka na. Kasi sabi niya mga kababayan dito, hindi daw niya niloko si Ma'am Chris Aquino. Mamaya pakinggan natin yung sagot ni Ma'am Chris Aquino mga kababayan. Oo naman! Ano ka? Oo! Kung hindi mo niloko, whistle ka na. Ang bihira ka naman, whistle lang, pahihirapan mo ka sarili ko. Sige? O, di niloko mo nga. Sinungaling kaya. Gusto niyo ba kumanta ko? Mga kababayan ko, sa kaisang pelikula ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala. Tama. Yung nandito ako. Tama. Saan niya nabighani? Hindi naman. At saan niya naloko si Chris Aquino? Hindi mo niloko si Chris. Hindi mo niloko, kantahan mo. Okay, so that was February 14, obviously on my birthday. And political combat. Yari ka ngayon, Philip Salvador, nagsisirculate ito sa social media, unti-unting nagba-viral. Ngayon, di ba sinasabi mo doon sa proclamation rally, wala kang nilokong tao, wala kang dinehadong tao. Di malalaman natin ngayon kung nagsasabi ka ng totoo. Kasi pagka napatunayan natin na nagsisinungaling ka, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng boto ng sambayan ng Pilipino. Ano po, ipagpatuloy pa natin. I'm sorry, I apologize. Let's move on kasi today, as we speak, there was a rally in Manila. I think this was, tama ba kung San Andres? Yes. And it was again addressed. Can I play that? Ayan. Yay! Alam niyo, sa kanya po nag-umpisa yung family planning. Oy! Anak ng anak to eh. Ano ka ba? 4 sa Davao pa lang yun. Sa buong Pilipinas, 35 po. Uy! Hindi po totoo yan! Meron sana akong sasabihin, kaya lang may mga media eh. May mga media. Pwede ulitin ko yung script ko. Yung script natin. Tuloy lang natin. Ulitin na natin. Alam niyo po, yan ang isang patunay na mahilig sila manggamit mga kababayan kasi yung tao nananahimik na eh. Sa totoo lang, 5 years ago mga kababayan itong bidyong ito ha, pero nagsisirculate to. At sa totoo lang, to be honest, ngayon ko lang din napanood, or kanina ko lang din napanood, eto pong bidyong ito. At medyo masakit nga pala mga kababayan, yung nangyari kay Ma'am Chris Aquino sa piling nitong si Philip Salvador. Kaya nga, dun ko naintindihan na yung sinasabi ni Philip Salvador na wala siyang dinehado, wala siyang niloko mga kababayan ay isang malaking kalokohan po yun. Kasi etong bidyong ito yung patunay na meron siyang dinehado at nilokong tao. Pagpatuloy pa natin.
Ma'am Chris Aquino, paumanhin. Paumanhin po. Take note ha, baka sabihin ng iba, fake news tayo ha. Ito po ay 5 years ago, etong bidyong ito. At ngayon lamang po siya nagba-viral. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kasi ganito, makinig muna kayo. Kami naman ni Ipe, alam nyo, alam ko sawa-sawa na po kayo sa politika. Yung puro pangako, puro promises po. Gusto lang po namin kayong pasayahin. Kaya may script kami ni Ipe na pinapatawa namin kayo. Ngayon, kung meron po akong medyo nasaktan, ay sabi ko po script lang namin to, papapatawa lang, intro joke lang namin to ni Ipe. Kaya lang po, siguro, di na namin gagamitin yung joke na yon. At ang importante po, mapatawa namin kayo at mapangiti. Kasi puro politika na lang po ang naririnig ninyo. Para sa inyo. Ayan. Yan na. 11:34 p.m. last night po, Senator Bongo actually was man enough to call me and apologize. That call lasted 23 minutes. Si Ipi ba? Magkaibigan po kami. Hindi ko na kailangan i-detalye sa inyo kung anong pinag-usapan namin. Kasi ang totoo, a lot of it hindi ko maalala kasi iyak ako ng iyak dun sa phone call na yun. I admire him because he was man enough to call me. Alam naman ng lahat di ba? In our country right now, he's considered probably the second most powerful man. Hindi niya kailangan gawin yun. And yet, he reached out. Alam ko, merong mga magbabati. So, ibig sabihin, hindi humingi ng pasensya etong si Philip Salvador. Buti pa daw etong si Bongo, mga kababayan, nung panahon na nagamit nila sa politika dahil nga doon sa mga script nila, mga biro-biro nila, etong si Ma'am Chris Aquino, humingi daw ng pasensya etong si Bongo tumawag sa kanya. Pero eto daw si Philip Salvador, mga kababayan, walang lakas ng loob para humingi ng tawad sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ko sa akin for saying na, why am I acknowledging the apology? But you also have to understand, naiintindihan ko na hindi niya kailangan gawin yon. And if only for that, I'm not saying it erases the sin. Hindi ko sinasabi na nakakalimutan ko na yung sakit. Pero ang sinasabi ko, humanga ako dahil nagpakalalaki siya at tumawag siya. I learned about this ongoing skit while I was in Japan. And Viber messages will prove to you na on February 17, nagpadala ako ng message sa kanya. I actually offered this. And I can quote it. I said, I can give you a surprise appearance. Pagkatapos ng line na niloko si Chris Aquino, sinabi ko, handa akong umakyat sa entablado at sabihin na sigurado ko si Bongo, hindi tayo lolokohin. You will ask me bakit ko ginawa yon? Dahil alam ko, habang pinagtatawanan ka, you have to be in on the joke. It's better na nandun ka at alam mo na you're in on the joke, that you're part of the joke, rather than being the joke. But you also know what I've been going through. I don't have to detail that it's been painful. And honestly, I was proud of myself. I did not cry on Friday. I did not even cry nung Tuesday. Ay, uulitin ko sa mga kababayang Pilipino po natin, ito po ay 5 years ago. 5 years ago po etong bidyong ito at ngayon lamang po siya nagba-viral. Kasi baka sabihin ng iba, magaling na etong si Ma'am etc. bla 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 mga kababayan. Ito po ay matagal ng bidyong ito at ngayon lang natin ito nakita, mga kababayan, na may ganito palang klase ng kalokohan na ginawa etong si Ipe. Kasi nga diba sinasabi ni Ipe, doon sa proclamation rally, wala siyang niloko, wala siyang direhadong tao, mga kababayan. So ngayon, ito yung isang patunay, mga kababayan, na may niloko siyang tao. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Because I had sons who had to see na yung nanay nila hindi susuko. And ang coping mechanism was decluttering. Nabasa ko na pag
everything in your life seems to be out of your control, maglilinis ka nung mga kaya mong linisin. Yan! So, malas lang. Nakalagay dun kasi na declutter even your gadgets. So, napanood ulit yung video. And it really hurt. The hurt there comes from being made a joke of. Diba? And I am not blaming Bongo. This is on you, Philip Salvador. Nako! Tatay ka ni Josh. Ang mali ko kasi is that I let you off easily. Pinuri pa kita. Kasi kinumpare kita sa tatay ni Bim. Dahil ang sinabi ko, buti ka pa, hindi mo kami kinulo. Ang hindi ko nabanggit sa mga tao, 16 years kang walang inabot kahit piso kay Josh. Nako! But obviously, sasabihin ng mga tao, hindi mo naman kailangan, Chris, mayaman ka. And that's true. May kaya ako. Oy, Ipe! Eto, yan ang patunay mga kababayan. Mga dahilan kung bakit hindi dapat iboto etong si Philip Salvador. Hindi po paninira yan. Sinasabi ko lang yung totoo. Mga kababayan kasi, napakagaling nilang bumakbak sa gobyerno. Sila rin pala may mga ganitong klase ng gawain pala. Kala nyo kasi ang perfect nyo. Hindi nyo alam na may mga ganito pala. Di ba mga kababayan? Eto, hindi ko sinisiraan si Philip Salvador. Sinasabi ko lamang po mga kababayan, yung totoo. Kasi medyo tumaas yung kilay ko nung sinabi niya dun sa proclamation rally na wala siyang dinihado mga kababayan or nilokong tao. Tapos ang isa pa dito, nagkaroon pa tayo ng idea nung sinabi ni Duterte mga kababayan na si Philip Salvador daw ay nakikita niya lamang bilang isang artista. Mga kababayan, tapos may mga binanggit pa doon na about sa mga babae. Mga kababayan, ano po? So ngayon, hindi namamalayan ni Philip Salvador na pasimple siyang inilalaglag ni Digong. Habang naando doon sa proclamation rally. Kasi nga nakikita lang siya ni Duterte bilang isang artista, hindi bilang isang senador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? May nanay ako, may mga kapatid ako, kumikita ako. Pero, sana naisip mo, Tama! that line, niloko mo si Chris Aquino. What does that make of your son? Diba? Produkto siya ng panloloko. It was very hurtful kasi sinabihan ako ng mom eh. Don't you realize, Philip Salvador, you're only a trophy? Uunahan ko na kayong lahat. I was 23 years old when the relationship started. How many times did I hear, nakaisa si Ipe, siyang nakauna kay Chris? Yes, totoo yun. I was a virgin and I got pregnant. And Diba? Alam nyo kung tutusin mga kababayan na napakaswerte na ni Philip Salvador eh. O sa kanya mga kababayan kasi unang-una parang siya pa nga ata ang first love mga kababayan ni Ma'am Chris Aquino. Ano po kasi mga kababayan, biruin nyo 23 years old. And then siya pa yung nakauna mga kababayan. Napakaswerte na niya kung tutusin mga kababayan. Kaso nga lang ang ginawa niya ito. I left my family. I chose him. And I turned a blind eye. I turned a blind eye to the gambling. I turned a blind eye to the nights na hindi ma-explain kung bakit hindi umuuwi. Alam ko tapos na yung shooting. Sampal din sa mukha ko nung dinetalya ni Rosana Roses yung affair nila habang kami pa mag-asawa. Diba? But again, that's my fault. Sumama ko sa isang lalaki na hindi pa annulled. Diba? If I am just part of a skit or part of a joke or part of a way to entertain people, what kind of country is this? Again, sasabihin ko, so many reached out to me and said, you can use this. This can be something political. I'm not using this. And I told that to Bongo. I said, you treated me kindly when you did not have to. So I want to end this now. Gusto ko lang sabihin, sana naisip lang ninyo na in the midst of your campaign,
there's a 23-year-old boy who is special, who is autistic, who watches you. And I'm directing this message to Philip Salvador. The last time you saw him was 2012 sa dressing room ng ABS-CBN. Diba? Yung batang yan, hindi nakakakita ng masama sa mundo. Proud siya eh. Nilapit ka niya kay Bim at pinakilala ka niya. Sinabi niya kay Bim, "This is my papa." Tapos, gagawin yung biro. Diba? Gagawin yung punchline na naloko si Chris Aquino. So kita nyo mga kababayan yung ginawa ni Ipe. Tapos ngayon, akala mo naman, napaka-perfect. Yung pala, may ganito palang klase ng ginawa. Diba mga kababayan? Kaya nga ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi pwedeng maging senador etong si Philip Salvador. Bakit mga kababayan? Kung hindi niya kayang magpakano dun sa ano niya, mga kababayan, paano pa siya magiging epektibong senador? Diba kaya nga yung sinasabi niyang Mr. Epektibo, di ako naniniwala doon. Hindi, to be honest mga kababayan. Kasi kung talagang epektibo ka, dapat magiging epektibo ka muna dun sa ano mo bago ka maging epektibo sa ibang tao. Totoo yan mga kababayan, dapat maging epektibo muna siya doon sa kanyang ano mismo bago siya maging epektibo sa ibang tao. Kasi mahirap maging epektibo sa iba, tapos yung ano mo naman ay kinalimutan mo. Diba mga kababayan? Kaya nga unang-una, yung ipinapakita lang, ayaw ko mang isipin na yung ipinapakita ni Philip Salvador na kabutihan dun sa iba na hindi niya naipakita dun sa kanyang ano, ayaw kong sabihin nakaplastikan or ayaw kong isipin, nakaplastikan lang yon. Ano po, dahil nga may agenda siya na tumakbong senador. Dahil kung talagang intention niya na tumulong sa mga kababayang Pilipino po natin, tutulong siya nang hindi niya kailangan na maging senador. Eh, ang nakakapagtaka, tumulong ka nga, pero in the middle, tatakbo ka rin pala na senador. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Nanahimik ako for so long because I thought you were a good man. I equated goodness because hindi mo nga kami ginulo. Pero mali eh. Mali na kinalimutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him. Pero mali na ginagawa mong biro ang anak ko. I do not deserve that. Actually, no, I deserve that. I made the mistake of falling for you. I made the mistake of loving you. You did not love me. Because had you loved me, 20 years after, hindi ako magiging biro sa isang skit, sa bawat entabladong inaakyat mo. Pero sana man lang, yung bata na minahal ka, yung bata na 7 years nang hindi ka nakikita pero nakikita ko. Nakikita ko sa cellphone niya at sa iPad niya. Naka-search ka at pinapanood ka. Sana man lang siya naisip mo. Dahil kadugo mo siya eh. Totoo yun. Who cares about Chris Aquino? Yun ang totoo. You don't have to care about me. But you should care about Joshua. Because that child never hurt you. And to this day, that child says, mahal ka niya. I'm sorry that I had to write this down because ayokong kung saan ako mapaligoy-ligoy. I just want to end this by saying, this is nothing political. To Bongo, you did actually more than what Philip Salvador did. You were man enough to give me a call. Tinawagan mo ako. Yung tatay ng anak ko, hindi siya gumawa ng paraan para hanapin man lang. Madali eh. Yung kaibigan mo, na kaibigan ko na rin, Sapbong, alam niya kung saan kami nakatira eh. Diba? Hindi mahirap na pinuntahan sana ni Philip Salvador si Josh. At niyakap lang sana. Lahat kaya ko eh. At lahat kinakaya ko. But for this instance, kinailangan magsalita ako. That child, he'll always be a child. Kung makita ka niya, hindi yan manudumbat sa'yo. Yayakapin ka niya. But he actually asked me, Mama, alam niya kasi kung anong ibig sabihin ng naloko eh. Tinanong niya ako,
Mama, niloko ka? Galit ba tayo? Galit ba tayo kay Dada? Dada tawag niya kay William. And I said, Josh, pray na lang tayo. Maayos din to. I will just end this by saying, this is not politics. This was about a child, a special child, a child with autism who did not deserve this. I hope that our country should not be a country where pinagyayabang mo na may 36 kang anak. Na may 4 kang anak na iniwan sa Davao. I hope na yung mga babae na mga iniwan o napabayaan, sana makabangon sila. At sana magkaroon sila ng magandang trabaho para hindi mapabayaan ang mga anak nila. And ang pinagdadasal ko talaga, ang totoong mga biktima dito, yung mga bata. Kasi hindi naman nila ginusto eh. Totoo yan. Na tayo mga maging magulang nila. So sana, yung batang ganong kabait, na nagpapakita ng galang sa lahat, na walang ginawa kundi yakapin ang lahat, mag-share, magregalo, lahat ng pangalan na aalala. Inaabot lahat ng meron siya. Kaya nga minsan natatakot ako baka ma-take advantage na. Sana yung mga batang ganon, hindi mabago ng ganitong klaseng mundo. I repeat this, Bong, you hurt me, but that's part of life. In time, sinabi ko sa'yo, I will stop grieving. But I hope that you understand. Masakit pa rin kasi ginawa ng biro ang buhay ko. Yun. Ang pinakamasakit, ginawa ng biro yung buhay ng anak ko. I hope you all learn from this because I've learned. I chose the wrong man to love. And my son is now paying for that. And the only thing I can say is life moves forward. And the only thing I can do is try my best to be the best possible mother for this child. Because he did not deserve to be made a joke of. Maraming salamat po. And this is the first and the last you will ever hear me speaking about this. To all moms, to all parents, and most especially to all children. Hindi lang naman ako ang ganitong sitwasyon. God bless you all. And may God bless us with strength. Kasi sa sitwasyon na ganito, yun ang kailangan natin eh. Maging malakas, matatag, at hindi mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Good night. Ayan mga kababayan ha. Eto sa totoo lang, eto naman, nagsisirculate na naman ito mga kababayan, social media. 5 years ago, ayan 5 years ago, in-upload ito, February 27, 2019. Mga kababayan, na-upload itong bidyong ito. Ano po, yan nakalagay pa yung date. Wait, paano ko ba malalakihan? And then ito ay galing kay Manila Feed. Ayan. Yan yung source natin mga kababayan. Pag nawala tong bidyong ito mamaya, ibig sabihin na copyright tayo. Pero ang maganda nun, at least na ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Kasi gusto nating i-correct yung sinasabi niya na wala siyang niloko, dinehadong tao. Kasi mga kababayan, pag nagsasalita sila, pakiramdam nila ang linis po nila. Pero kung titingnan nyo, may ginagawa pala silang ganito. At saka mga kababayan, ito ay ipinakita ko sa inyo, hindi para personalin, etong si Philip Salvador. Kung hindi, para ipaintindi sa kanya na mali po yung sinasabi niya publicly na wala siyang nilokong tao. Kasi ito yung isang patunay na meron, nag-e-exist. Mga kababayan, ano po? Anyway, yan naman, sabi ko nga sa inyo, hindi po paninira yan. Hindi po libel yan. Yan po ay pinapakita ko lamang na bidyong kalat na, nagsisirculate na sa social media mga kababayan at napanood na rin yan ng 1,600
ano yun, 167,000. Ano po, napanood na yan ng ganung karaming tao at may komento dito na 1,639 mga kababayan. Ibig sabihin, yan po ay nakapublic na. At ginawan lang natin ng reaction video dito po sa ating YouTube channel. Ano po, so mga kababayan, kayo na lamang po yung bahalang humusga kung dapat pa bang iboto itong si Philip Salvador. Kasi sabi ko nga sa inyo, dapat maging epektibo muna siya sa kanyang bago siya maging epektibo mga kababayan sa sambayan ng Pilipino.